Ay, welcome po mga kuya. Kung lingkod Jonathan TV Vlogs, nawa nasa maayos po kayong kalagayan sa araw na ito po mga kuya. Nawa nakapag-receive po tayo, Body of Christ. Kanina po mga kuya at umatin tayo sa banal na misa. Ay ito'y sinelebrate natin sa araw ng linggo po mga kakuya. Ito'y tinatawag na Passion the Christ. No? Ito'y tinatawag na Palm Sunday po mga kuya. Ito ay victory ni Kristo. Nawa nakapag-attend po tayo sa banal na misa at nakakumpisyon na po tayo mga kuya para sa pagdating ng pagsalubong natin sa muling pagkabuhay ni Kristo ay karapat-dapat po tayo na magsalubong po mga kuya sapagkat ay nakakumpisa na tayo, nasa buong pamilya ay sama-sama mangumpisal at parang buong pamilya ay nasa state of grace po mga kuya. Sapagkat ang pag-usapan kasi po natin mga kakuya ay konektado po kasi ngayon po mga kuya. Ang topic natin for today is about the hell o ito'y tinatawag na impyerno. So mga kakuya, totoo ba na ano bang ibig sabihin ng impyerno mga kakuya? So ito ba ay dapat nating katakutan? Ano ba dapat natin ba itong maiwasan? Yun nga ang sinasabi ko mga kakuya na palagi tayo nasa state of grace sa pamagitan po ng ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos po mga kakuya. Sapagkat bagkus na mag-inom-inuman tayo at magkatsismisan sa kapitbahay, umatin po tayo sa mga sa mga selebrasyon ng inang simbahan. Kung may mga prosesyon ay sama po tayo po mga kuya, ang buong pamilya na para makatugon po tayo sa panawagan ng Panginoon na talaga makiisa tayo at makiisa tayo sa kanyang katawan. No? Ito'y tinatawag na body of Christ. Walang iba po mga kakuya, ang kanyang iglesia. Si Kristo ang ulo at ang katawan niya, kanyang iglesia. Kaya makinig tayo kung ano ang turo ng ating inang simbahan po mga kakuya. So ang tanong, ano bang ibig sabihin? Ano bang ibig sabihin ng impyerno? So ang sagot dito po mga kakuya, hell is the place or state of internal punishment inhabited by those rejected by God. Ibig sabihin, ang impyerno ay lugar o katayuan na walang katapusang parusa sa kinalalagyan ng mga itinakwil ng Diyos. Ang salitang impyerno ay galing sa salitang internum o impernos. Sa wikang Latin, sa Grigo, Hades. Sa Hebreo ay tinatawag din na Sheol. Sa English naman, ito ay tinatawag na hell. No? Mga kuya, the souls of those who die in the condition of personal grievous sin enter hell. No? Tinatawag natin sa mababasa natin sa reference Fundamental of the Catholic Dogma page 477. Ang ibig sabihin, ang mga kaluluwa ng mga namatay na mayroong malaking kasalanan ay itatapon sa impyerno. No? So ang tanong, mayroon po ba talagang impyerno po mga kuya? Ang sagot, totoo na mayroong impyerno dahil itinuro ito ng Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, may sinabi ang Panginoong Hesus, ngunit sinasabi ko naman sa iyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay na mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sinidrin at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na parusahan sa apoy ng impyerno. Mababasa po natin mga kuya sa Matthew 5 verse 22. Kaya malinaw na ang mayroong impyerno. Sa pagpatuloy ng papangaral ng Panginoong Hesus, sinabi naman niya, kung ang kanang mata mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itatapon sa impyerno. Mababasa natin mga kakuya, Matthew 5 verse 29. Mababasa rin sa Matthew 10 verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumupuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Mababasa rin natin sa Matthew 18 verse 9, kung ang mata mo naman ay siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, ni mas mabuti pa magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kung itatapon man sa apoy ng impyerno. Mababasa rin natin mga kakuya sa Matthew 23 verse 15 hanggang 33. Mabasa rin sa Ebanghelyo ni San Marcos, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta sa impyerno. Mabasa natin sa Marcos 9 verse 45. Ang impyerno walang katapusang parusa. Ang impyerno ay kaparusahan na walang hanggan itataboy
ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mababasa natin mga kuya sa Matthew 25 verse 46. Ang impyerno ay parusang walang hanggan dahil ang apoy dito ay hindi namamatay. Mababasa natin sa Marcos 9 verse 43. Kung ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na pumapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Dahil dito, ang impyerno ay ikalawang kamatayan, mababasa natin mga kakuya sa Pahayag 20 verse 14, Pahayag 21 verse 8. Pagkatapos ay itatapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Ang hinahagis sa impyerno ay nangangalit ang kanilang mga ngipin. Mababasa natin sa Matthew 13 verse 42. Ihagis nila ang mga ito sa nagliliyab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ang lahat na ang pangalan ay hindi na isulat sa aklat na buhay ay itatapon sa impyerno. Mababasa natin sa Pahayag 20 verse 15. Itatapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Mayroon na bang parusahan sa impyerno? Ang sabi kasi ng mga ibang sikta, wala pa daw laman ang impyerno. So mali po sila mga kuya. Dito babasahin natin na patunayan natin na mayroon ng laman ang impyerno. Walang nakakaalam kung saan ang impyerno maliban sa namatay na. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ipinahayag ng Diyos na mayroon ng nagdusa sa impyerno. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at nililibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Ito'y tinatawag na impyerno. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Babasa natin sa Lucas 16 verse 22 hanggang 23. Mababasa rin sa Pahayag 20 verse 15. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, habang tayo ay may buhay, gagawin natin ang mga inutos ng Diyos. At huwag tayong gagawa ng masama upang hindi tayo magtiis ng walang hanggan sa impyerno. Dito sa mundo, ang impyerno ay mahintulad sa life sentence o pagkakulong ng habang buhay. Kung dito sa mundo ang nagkakasala ay gagawa ng paraan upang hindi makulong ng habang buhay, ganun din ang gagawin natin, magsumikap tayo na gumawa ng kabutihan upang hindi tayo maitaboy sa impyerno sapagkat ang parusa doon ay mas higit pa sa parusa dito sa lupa. Manatili tayo sa tunay na Iglesia ni Kristo, ang Iglesia Katolika, at mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos po mga kuya. So sa ating nabasa po mga kakuya, nakakatakot po talaga po mga kakuya. Ang kamatayan po mga kakuya, lahat natin ay daranasin talaga natin dyan. Walang makaiwas sa ating kamatayan. So ang impyerno, dito natin pwede, maaari pa natin mga kakuya na maiwasan natin ito. Kaya nga palagi ko itong ipopromote para makaiwas talaga tayo dito sa impyerno po mga kakuya. Ano bang ibig? Una, na dapat ay manatili po tayo sa tunay na Iglesia ni Kristo. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika po mga kuya. Founded by Jesus Christ at matanggap natin ang mga sacraments. Ito'y tinatawag na 7 sacraments na ating matatanggap. Ito'y grasya ng Diyos na binigay sa atin po mga kakuya. Sapagkat kung sa ibang sikta ka, wala sila nito mga kakuya. Maliban na lang sa mga ibang sikta na nagbinyag na Trinitarian po mga kakuya. So malinaw na kailangan natin ang tunay na Iglesia ni Kristo, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So tinuturuan tayo ng Iglesia ni Kristo, ang simbahan na Apostolika Romana, na gawin natin ito araw-araw para makaiwas po tayo dito po mga kakuya na nakakilabo talaga kung ating pakinggan at ang ating summarize po mga kuya, nakakatakot po talaga ang impyerno. Ito ay habang buhay talaga po mga kakuya. So sinasabi ko po nga po kanina po mga kakuya, makaiwas po tayo sa kamatayan. Hindi tayo makaiwas sa kamatayan sa mundong ibabaw nito. Lahat tayo ay dadaan, no? So pwede natin maiwasan ang impyerno sa pamagitan po mga kuya, KIRS, no? Confession, adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals po mga kakuya. Yan palagi kong pinopromote talaga po mga kakuya na huwag natin ismulin po yan mga kakuya sapagkat yan ay nagdadala sa atin ng kaligtasan at makaiwas tayo
sa dagat-dagatang apoy po mga kuya. Lalo na po kung matagal na po tayo hindi nakapagsimba, hindi na po tayo nakapag-receive body of Christ, hindi na po tayo nakakumpisal sa buong ilang taon, no? Sa may nabalitaan ako, high school pa, elementary pa lang siya na first communion, doon pa lang siya nakakakumpisal at hanggang sa paglaki, no? At talagang iyan po ay nakakatakot po mga kuya. Yan magdadala po talaga sa atin sa kapahamakan po mga kakuya. So lalo na po sa mga mag-asawa na hindi po talaga kasal sa inang simbahan, yan po ay nagsasama sila na may mortal sin. Ang mortal sin po mga kakuya, sa next ating itatopic natin yan kung ano bang saan mapupunta ang may makasalanan ng mortal sin at ano bang ibig sabihin ng mortal sin po mga kakuya. Ano bang mga gawain ng mga mortal sin? Sapagkat dito, paahapyawan ko lang, ang hindi kasal sa inang simbahan, nagsasama sa isang bubong, ay ituturing na mortal sin po yan mga kakuya. So malinaw sa ating doktrina ng ating inang simbahan, kailangan talaga tayong makinig sa ating simbahan po mga kakuya. Bakit kamo makinig tayo sa inang simbahan? Sapagkat siya ang saligan at suhay ng katotohanan po mga kakuya. Ayon po sa 1 Timothy 3 verse 15, ang iglesia talaga na Kristo talaga ang kanyang katawan, ulo si Kristo at ang katawan ay ang kanyang iglesia na dapat natin sundin ang kanyang mga turo. Kaya nga nakakalungkot lang sapagkat maraming mga Kristiyano na hindi pa talaga lubos na kaunawa nito. Kaya nandito tayo mga kakuya, nagpipris tayo sa turo nating inasimbahan. Nawa at masuportahan niyo po ang ating channel para mas lumago pa at mas marami pang mga tao maibalik sa ating inang simbahan sa tunay na pananampalataya. Muli at God bless po sa ating lahat po mga kuya, magsuri at magsaliksik po talaga tayo at God bless at maraming salamat po sa ating Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the